Ilang araw na po kasi 'di ba, halos ilang linggo na yung shear line natin is affecting the eastern section of Luzon and some parts of Visayas. So nariyan, lagi natin paalala sa publiko, nariyan po ang banta talaga ng mga pagbaha and even yung mga pagguho ng lupa. Lalong-lalo na kung saturated na yung lupa dahil ilang araw na pong exposed o vulnerable yung lugar sa mga pag-ulan. Sa report ng Office of Civil Defense o OCD, as of January 3, 2025, mayroong 3 nasawi dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na mga pag-ulang dulot ng shear line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ nitong nakalipas na Disyembre. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang dalawang weather system na ito ang dahilan ng mga tuloy-tuloy na pag-ulang nararanasan na nagdudulot ng mga pagbaha at landslide. Kaya naman kahit walang bagyo o low pressure area na binabantayan, hindi dapat makampante ang publiko. Ipinaliwanag ng weather specialist ng PAGASA na si Loridin de la Cruz Galicia kung ano ang shear line at ITCZ. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng dalawang hangin na magkaiba ang temperatura. Ito ang hanging amihan na malamig na nanggagaling sa China at Siberia na sumasalubong sa mainit na hangin nanggagaling sa Pacific Ocean at lumilikha ng tila linya ng hangin. Basically, magkaiba silang air mass, malaki ang diferensya ng kanilang temperatura. Pag nagsasalubong sila, nagkaka-generate po sila ng mga malalaking kaulapan, including thunderstorms. Ang shear line ay umiiral lamang at direktang nakakaapekto sa bansa kasabay ng amihan season. Sa weather report ng PAGASA kaninang umaga, nakatutok ang shear line sa bahagi ng Southern Luzon kaya maaaring makaranas ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Quezon Province at Aurora. Samantala, ang ITCZ naman ay pagsasalubong din ng dalawang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere ng mundo. Ito yung rehiyon na malapit sa equator kung saan nagsasalubong ang mga hangin at pwedeng makabuo ng mga kaulapan at low pressure area na nagiging bagyo. Kumpara sa shear line, ang ITCZ ay merong epekto sa nararanasang panahon sa buong taon. Yung hangin na yun, nagmi-meet po sila at yun nga po yung nakakabuo sila ng mga ulap din at doon po yung zone na tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. At usually po, ang pagkakaiba nito sa shear line, si Intertropical Convergence Zone, pwede dito magmula yung mga low pressure areas, pwede siya maka-generate ng mga low pressure areas doon sa belt na yon o sa region na yon. Sa kada buwan ng Enero at Pebrero, merong isang bagyo ang pwedeng pumasok sa bansa. Pero ang paalala ng PAGASA, kahit wala pang bagyo ay paghandaan pa rin ang epekto ng shear line at ITCZ. Mas mainam na tumutok sa mga balita o sa mga rainfall advisory para malaman kung posible ang malalakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan, patuloy po natin silang pinaalalahanan na hindi po pwedeng maging kampante dahil shear line lamang po ito at hindi bagyo. Kasi yung shear line, rain generating din po ito na weather system. Ibig sabihin, nagdudulot pa rin ho yan ng mga pag-ulan. Halos tuloy-tuloy na pag-ulan nga po at mga pagkidlat, pagkulog. So, pwede po ito magpabaha at mag-cause ng mga landslides sa mga mountainous areas. Lalong-lalo na po kung ilang araw na pong inuulan yung lugar ninyo. Bukod sa shear line at ITCZ, umiiral pa rin ang La Niña season na maaaring magtagal hanggang buwan ng Marso. Isa rin ito sa mga dahilan ng mga pulu-pulong pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Noong Biyernes, nagpalabas ng memorandum ang Office of Civil Defense upang alertuhin ang kanilang mga regional directors upang paghandaan ang epekto ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone gaya ng paghahanda kapag merong paparating na malalakas na bagyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.